mayubdeng. May ibang kamalong Bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, ay nais kong tawagin si Charmaine upang simulan ang karalag tayo tatta. Karalag tayo bay. Okay. Lahat kayo ay magsipagtayo upang magdasal. Okay. 1, 2, 3. Amen. Ngayon ay magsiupo na kayo upang simulan natin ang klase ngayon. Mga bata, naalala nyo pa ba ang pinag-aralan natin kahapon? Opo. O sige, magbigay nga kayo ng mga salita na naglalahad ng kilos. O sige, Charmaine. Charmaine. Nagsusulat. Nagsusulat, magaling. Ano pa? Naglilinis. Dahil naalala nyo, ang lesson natin kahapon ay bigyan natin ng palakpak ang bawat isa. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano magpalakpak. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. Boom, boom. Gayahin niyo ako ha. Okay, 1, 2, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. Yan, magaling. Ngayon ay dati ipakitak nga ladawan kinyayo. Ibagayo no anya ti araramiden nung mga tao na nandito. Naintindihan ba mga bata? Opo! Sige. Sa unang ladawan, anya ti araramiden da. Sige, anya araramiden na anak? Nagtuturo, magaling. Si teacher ay nagtuturo. Samantala ang mga bata, ano kayang ginagawa ng mga bata habang nagtuturo si teacher? Nakikinig. Nakikinig, magaling. Dahil nasagot ninyo, ay magbigay tayo ng ang galing. Ang galing clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. Woo! Ang galing. Ngayon naman, sa pangalawang ladawan, ang yati araramidon na ni ate. Nyararamidon na. Sige ate, ano nga ginagawa niya? Naghuhugas. Saan kayo naghuhugas? Sa labas ba ng bahay o sa school na naghuhugas? Sa bahay. Sa bahay o sa tahanan. Magaling. Ngayon naman, sa pangatlong larawan, ano kaya ang ginagawa nila? Tumatawid. Tumatawid. Saan sila tumatawid? Sa maling daanan ba o sa tamang daanan? Sa tamang daanan. Magaling, sa tamang daanan. Ngayon, kayo ba ay tumatawid sa tamang daan? Opo! Bakit kaya mahalaga na sa tamang daanan tayo tumatawid? Para? Para di magdisgrasya. Tama, para hindi madisgrasya. Ngayon, dahil nasagot niyo lahat, isa pang ang galing club. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. Magaling. At gudwaan kayo titalong nga grupo. Nakita ditoy, ididikit nyo kung asan yung nagpap yung salitang kilos na nakatugma dito. Ngayon ay magbilang tayo 1, 2, 3. Kung sino yung 1, sila ang magkakagrupo. 2, mag-at 3. Sige, ngayon, umpisahan natin ang pagbilang. 1, 2, 3. 1, 1. magaling. Dito ang 1, 2, at 3. Ini para sa pangkatang gawain. Sino ang 1? Dito kayo sa harap. 1. Number 3 sa ganun ko. Tapos 2 dito sa likod. Tapos 3 doon sa pangatlo. Okay. Saan kayo? 1 kayo? 1. Tagaw. Tata, idikit nyo ditoy. Okay, kung asan siya natutugma. Ito ay mga salitang kilos. Saan ang pangkat 1? Group 1. Asan ang group 1? Tag-iisa kayo. Tagtag. Group 3.
idikit nyo ito sa harapan. Una, ang group 1. Ang gawain sa tahanan. Ito, gawain sa tahanan. Tama lang naman. Sunod, ang pangkat, pangalawa. O, pangalawang pangkat, magdikit sa gawain sa paaralan. Nakikinig. Sunod, pangatlong pangkat sa gawain sa pamayanan. Ba't ka na? Ay, wala. Sa mga larawan, ano ang inyong napapansin? Sila ay nagsasaad ng mga salitang anong Kilos. sinasaad? Magaling. Sila ay nagsasaad ng salitang kilos. Sa tingin nyo, lahat ito ay tama? Opo. Opo, dahil lahat kayo ay tama, isang magaling clap. Okay, 1, 2, 3, go. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Magaling. Ano ang ginagawa ng nasa unang larawan? Naglilinis. Magbigay nga kayo ng pangungusap na nauuna ang salitang naglilinis. Si Luisa ay naglilinis sa kusina. Tama, si Loisa ay naglilinis sa kusina. Sunod, nagliligpit. Ano kayang pangungusap ang maaari sa nagliligpit? Nagliligpit. Ano kayang nasa larawan? Nagliligpit. Ano kayang nililigpit? Nagliligpit. Nagliligpit ng laruan. Tama, nagliligpit ng laruan. Kayo ba ay nagliligpit ng laruan ninyo sa tahanan ninyo? Anya kaya ti maritrit na ni inang kiniamang yono, tumultulong kayo ti gawain sa bahay. Anya kaya ti maritrit nada. Sila ba ay malungkot? O masaya? Masaya. Masaya. Kaya dapat tayo ay tumutulong sa gawain sa bahay o sa tahanan dahil ito ay nagpapakita rin ng pagmamahal sa magulang. Mahal niyo ba ang inyong magulang? Kaya anong dapat gawin? Anong dapat gawin kung mahal natin ang ating magulang? Tayo ay tumulong sa tama, gawain sa tahanan. Magaling. Sunod, sa gawain sa paaralan. Ano kaya ang ginagawa ng nasa larawan? Nagsusulat. Ang lalaki o ang bata ay nagsusulat. Ang salitang kilos dito ay nagsusulat. Magaling. Sa pangalawa, anong dugtungan nga natin ang pangungusap na nagbabasa? Ang bata ay nagbabasa. Magaling. Ang bata ay nagbabasa. Sa pangatlo, ano kayang pangungusap ang maaari nating idugtong sa salitang kilos na nakikinig? Ang mga bata ay nakikinig. Magaling. Ang mga bata ay nakikinig kanino? Teacher. Kay teacher. Magaling. Ito ay mga gawain sa paaralan. Kayo ba ay nakikinig sa inyong guro pag siya ay nagtuturo sa harapan? Opo. Magaling. Kayo ba ay nagbabasa ng inyong mga aklat? Opo. Nagsusulat? Opo. Magaling. Ito ay mga halimbawa ng gawain sa paaralan at ito ang mga salitang kilos. Sunod, sa gawain sa pamayanan, ano ang salitang kilos dito sa unang larawan? Si
sila. Oh, magaling. Tama yung mga nagsagot. Nagtatanim ngayon ay gawan natin ng pangungusap ang salitang kilos na nagtatanim. Nagtatanim po. Nagtatanim ng, ano kaya ang nagtatanim ng? Halaman. Magaling, nagtatanim ng halaman. Sa pangalawang ladawan, nagpupulot. Ano kaya ang maaaring pangungusap sa nagpupulot? Basura. Nagpupulot ng basura. Magaling. Sa pangatlo, tumatawid. Ano kayang maaaring salitang kilos? Ay, pangungusap ang maaaring iduktong sa salitang kilos. Sino pang hindi ko natawag? Sige. Tumatawid. Ano kung magandang pangungusap sa tumatawid? Ang mga bata Magaling. Ang mga bata ay tumatawid. Ito ay mga halimbawa ng mga salitang kilos. Tata, naturosan nyo, pinagadalan tayo tata, ang gitad tayo man, ang galing clap. Oh, last na ang galing clap. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, ang galing. ang galing. Magaling. Ngayon, ano ulit mga bata ang pinag-aralan natin sa araw na ito? Kilos. Salitang kilos o ang paggamit ng salitang kilos sa gawain sa tahanan, gawain sa paaralan at gawain sa pamayanan. Ano ang napag-aralan natin ngayon sa araw na ito mga bata? Salitang kilos. Salitang kilos na sabay-sabay basahin. Nagagamit ang salitang kilos sa gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Magaling. Mga bata, bakit nga ulit mahalaga na tumutulong tayo sa gawain sa tahanan? Para anong ipinapakita natin sa ating magulang? Tayo ay masipag at mapagmahal sa ating mga magulang. Sa gawain sa paaralan, pag tayo ay nakikinig sa ating guro, ang guro ba natin ay masaya o malungkot? Masaya. Kaya dapat tayo ay nakikinig sa ating guro. Magaling. At pag nag-aaral kayo ng mabuti, ang grades nyo ba ay mataas o mababa? Mataas. Sino ang gustong may mababang grade? Wala. Kaya dapat tayo ay nagsusulat din at nagbabasa. At lalo ang pinakamahalaga ay nakikinig sa ating guro upang mataas ang grades natin o maintindihan natin ang ating pinag-aaralan. Sunod ay gawain sa pamayanan. Bakit kaya mahalaga na tayo ay nagtatanim ng puno o mga halaman? Bakit kaya mahalaga? O katulad ngayon, nagpupulot ni. Bakit kaya mahalaga na nagtatanim tayo ng puno? Para may hangin, tama. Dahil kailangan natin yan ngayon, lalo't mainit. Sa pagpupulot ng basura, bakit kaya mahalaga na nagpupulot tayo ng basura? Para malinis ang kapaligiran. Magaling, para malinis ang kapaligiran. Sa pangatlo, tumatawid sa tamang tawiran. Bakit kaya? Para hindi madisgrasya. Tama, para tayo ay hindi madisgrasya. Ito ay ang mga halimbawa ng salitang kilos na nagagamit sa gawain sa pamayanan, paaralan at tahanan. At dati, mapapansin nyo dito ay puno. Ano ang napapansin nyo dito sa puno? May mga salitang Malinis. May mga salitang kilos. Magaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ngayon ay may, bola. At meron akong manghinandang salita dito sa puno. Ngayon, ang gagawin natin ay kakanta tayo ng Ako ay may lobo habang ang bola ay pinagpapasapasahan. Habang tayo ay umaawit, ay pinagpapasapasahan ninyo ang bola. Kung sino ang huling may hawak ng bola, ay bubunot siya rito sa puno ng salitang kilos at gagamitin niya sa pangungusap. Halimbawa, kumakain. Kung gagamitin ito sa pangungusap ay kumakain ako sa labas o kumakain ako sa kusina. Naiintindihan ba ang gagawin mga bata? Opo. Magaling. Sige,
Okay, umpisahan natin ang pag-awit. Okay, 1, 2, 3, go! Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinambili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Sino ang huling nakahawak ng bola? Ngayon ay pumili ka ng salitang kilos na maaari mong gamitin sa pangungusap. Nakikinig. Nakikinig. Tama ba? Nakikinig. Gamitin mo ito sa pangungusap. Magaling. Nakikinig ako kay teacher. Bigyan naman natin siya ng palakpak. 1, 2, 3. Ngayon ay ipasa ulit ang bola habang kumakanta ng Ako ay may lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Ito. Ito. O, sino ang may hawak ng bola? Pumunta dito sa harap. Basahin. Nagluluto. Nagluluto. Gamitin mo ito sa pangungusap. Nagluluto ng hula. Nagluluto ng ulam. Magaling. Bigyan naman siya ng palakpak. 1, 2, Ngayon, ituloy. Saan tayo huminto? 1, 2, 3, go. Ako ay may lobo. Hindi ko kayo naririnig. sa langit. Hindi ko na nakita, pumutok na pala. Stop! Sayang ang Oh. Ang huling nakahawak ay pumunta dito sa harapan. Nagwawalis. Ako ay nagwawalis. Magaling. Ako ay nagwawalis. Bigyan man siya ng palakpak. Oh, 4 na lang. Go. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hindi ko na nakita. Ngayon, ang may huling may hawak ng bola, pumunta sa harap. Ako ay kumakain. Magaling. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Stop! O, 3 na lang. Pumili ka ng salitang kilos. Naglalakad. Ako ay naglalakad. Magaling. Saan ka naglalakad? Naglalakad sa? Oh, magaling. Sa kalsada daw. Oh, pang-2 na lang. Ako ay may lobo. Kanta! Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na Stop! pala. Oh, 2 na lang. Naglalaro. Ako ay naglalaro sa aming bahay. Magaling. Oh, at sa huli. 1, 2, 3. Ako ay may lobo. lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok Ay, sumagot na siya eh. Tuloy. Pumutok na pasak. Ako ay naliligo. Magaling. Dahil magaling kayong lahat, isang ang galing clap. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Ngayon, sa pangalawang aktibidad ay bubunot kayo ng isa. Yung grupo kanina, bubunot kayo ng isa. At gagawa kayo ng pangungusap na may salitang kilo. O, sino ang bubunot sa group 1? Sa unang pangkat? Sa pangalawa, sino bubunot? At sa pangatlo. O, buksan yun. Bukatan yun. Paano niya tinakakabil dito? Tahanan. Tahanan. Tahanan ang pangalawa. Paaralan ang pangatlo. Pamayanan ang panguna. Ngayon, sa isang papel ay bumuo kayo ng pangungusap na may salitang kilos.
At sa pangungusap na yon ay bilugan ninyo ang salitang kilos. Yon, dahil tapos na kayo sa inyong pangkatang gawain, ay pasa ito sa harapan. Yon ay, dahil naintindihan nyo na ang ating aralin sa araw na ito, ay subukan ninyong sagutan ito sa papel. Pagtataya. Basahin natin ang panuto. Gamitin ang salitang kilos na nasa hanay B upang mabuo ang pangungusap na nasa hanay A. Naintindihan ba ang gagawin? Opo! O, maglabas ng papel at sagutan. Nalpas kayo, nagsurat ano, Beng? Oo! O, check. Pagkipagpalitan ng papel sa katabi. Tayo ay mag-check. Sa una, ang sabay-sabay basahin. Ang bata ay lang ng plato sa kusina ng bahay. Ano? Ito sa hanay B. B. Naghuhugas. Galing. Sa pangalawa. Ako ay lang ng halaman sa bukid. Ano ito sa hanay B? Nagtatanim. Sa pangatlo. Si Bob ay Bla. ng kanilang ginawa sa pagkatan sa silid-araran. Ano ito sa hanay B? Nagsusulat. Nagsusulat. Sa pang-apat. Si nanay Ay blank sa likod ng aming bahay. nagwawalis. Magaling, nagwawalis. At sa panglima, Nagsusulat. Si Jay ay blank sa kanyang kwaderno. ano ata ito hanay B? Nagsusulat. Nagsusulat. Magaling. Sino ang naka-5? Magaling. Ipasa ang papel sa harap dahil kayo ay naka-5. 4. Okay. Asa na? Lahat kayo ay nakakuha ng matataas na score. Ay, sa huling ay kumanta ulit tayo ng ang galing. O, bigyan natin ang sarili natin ng ang galing clap. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. At itad ko ajay takdang aralin nyo. Bumuo ng pangungusap na ginagamit sa tahanan, pamayanan, paaralan, at bilogdan ang salitang kilos. Halimbawa, gawain sa tahanan, si Joy ay nagluluto. Ano ang salitang kilos dito? Luluto. Bibilogan natin ang nagluluto. Naintindahan ba ang inyong takdang aralin? Ito ay ipapasa nyo bukas. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa leksyon natin ngayong araw. Paalam! Adam. And hope